Magandang araw mga kaibigan. Ang pangalan ko ay Dr. Katrina. Isa akong doktor, isang otolaryngologist. At sa loob ng 30 taon ng aking practice, libu-libong pasyente na ang aking nakita na may iisang problema, baradong ilong, sinusitis. Walang katapusang sipon na hindi nawawala ng ilang linggo. At alam mo ba kung ano ang pinakanakakainis? Karamihan sa mga taong ito sana ay pwedeng gumaling sa bahay lamang, nang walang antibiotics, nang walang mamahaling gamot at higit sa lahat, nang walang nakakatakot na pagbutas sa sinus. Isang operasyon na kinatatakutan ng halos lahat. Ngayon, pinapanood mo ang videong ito at posibleng sa mismong sandaling ito ay barado ang ilong mo. O baka kagagaling mo lang sa sakit pero hanggang ngayon ay hirap ka pa ring huminga. O, at ito ang pinakamapanganib, baka ilang buwan ka nang may kakaibang sipon na nawawala at bumabalik na lang bigla. Kaya ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay maaring tuluyang magligtas sa iyo mula sa pangangailangang magpa-opera o magpa-procedure sa surgeon. At hindi ito pagmamalabis. Pero bago ang lahat, gusto kong may isang bagay kang maintindihan. Taon-taon, milyon-milyong tao sa ating bansa ang nagkakaroon ng sinusitis. Milyon-milyon. At ito ang talagang nakakatakot. Ayon sa estadistika, bawat ikalimang kaso ng acute sinusitis ay nagiging chronic, bawat ikalima. Ibig sabihin, ang tao ay magdurusa ng maraming taon. Palaging barado ang ilong, may sakit ang ulo, may bigat sa bandang mukha, pakiramdam na parang may bulak sa loob ng ulo, hindi mahimbing ang tulog, humihilik, at paggising mo pa lang sa umaga ay pagod ka na dahil buong gabi kang hirap huminga. At ang pinakamalungkot, marami ang nag-aakalang normal lang ito, na kapag tumatanda, ganito na talaga, na wala nang magagawa. Pero sasabihin ko sa inyo ngayon, hindi ito normal at napakaraming pwedeng gawin. Sa loob ng maraming taon ng aking practice, nakabuo ako ng 3 simpleng paraan na pwedeng gawin sa bahay at talagang gumagana. Hindi ito mga kakaibang halamang galing Tibet. Hindi rin ito mamahaling aparato. Hindi. Ito ay mga bagay na halos nasa bawat bahay. Mga paraan na ginagamit na ng ating mga lolo't lola noon. Ginagawa nila ito ng parang pakiramdam lang. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ito gumagana mula sa pananaw ng medisina. 3 paraan ito. Ang una, nagbabawas ng pamamaga. At tandaan ninyo ang salitang ito, pamamaga. Ang pamamaga ang ugat ng halos lahat ng problema sa ilong. Ang pangalawa, pinapalakas ang daloy ng dugo at tinutulungan ang katawan na labanan mismo ang impeksyon. At ang pangatlo, ang pinakamakapangyarihan. Halos nasa bawat bintana ito, pero kakaunti lang ang nakakaalam kung paano ito gamitin ng tama. Literal nitong tinatanggal ang lahat ng impeksyon sa sinus sa loob lamang ng ilang minuto. Kapag sinasabi ko ito sa mga pasyente, kadalasan ay hindi sila naniniwala. Pero pagkatapos, tumatawag sila at nagpapasalamat. Pero dahan-dahan lang, isa-isa natin itong pag-uusapan. Ngayon, hihilingin ko sa inyo na gawin ang isang napakasimpleng bagay. Kung kahit minsan sa buhay ninyo ay naranasan ninyong mahirapan sa baradong ilong, isulat ninyo sa comments ang mga salitang ito. Gusto kong huminga. Iyan lang, gusto kong huminga. Mahalaga sa akin na malaman kung ilan tayo, kung gaano karaming tao ang nahihirapan sa problemang ito. At sa totoo lang, ikalulugod ko ring malaman na ang videong ito ay pinapanood ng mga totoong tao na talagang nangangailangan ng tulong at hindi lang basta mga napadpad na manunood. At may isa pa akong pakiusap. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na ngayon at i-click ang bell. Sa channel na Maging Malusog Tayo, regular akong nagbabahagi ng ganitong mga paraan. Simple, abot kaya, subok na ng panahon at ng medisina. Walang paligoy-ligoy, walang patalastas ng gamot. Tanging mga bagay lang na talagang nakakatulong. Mag-subscribe ka para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Marami pa tayong pag-uusapan na kapaki-pakinabang. At para naman sa mga gustong makatanggap ng ganitong mga payo araw-araw, maikli, malinaw, direkta sa inyong telepono. May link sa ilalim ng video papunta sa aking Telegram channel na Maging Malusog Tayo. Doon ko inilalagay ang mga bagay na hindi ko laging naibibideo. Mabilis na mga recipe, kapaki-pakinabang na tips, at sagot sa inyong mga tanong. Puntahan ninyo
Mag-subscribe kayo. Libre ito, pero napakalaki ng pakinabang. Ngayon, simulan na natin. Alamin natin kung bakit nga ba nagkakaroon ng sipon at sinusitis at paano natin sila lalabanan. Para talunin ang kalaban, kailangan mo muna siyang makilala. Kaya ipapaliwanag ko muna sa inyo sa simpleng paraan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng ilong ninyo kapag nagsisimula ang sipon o sinusitis. Kung wala ang pag-unawang ito, parang naggagamot kayo ng nakapikit. At gusto ko na alam ninyo kung ano ang ginagawa ninyo at kung bakit ito gumagana. Tingnan ninyo, ang ating ilong at lalamunan ang pangunahing pintuan ng katawan. Lahat ng nasa hangin, alikabok, bakterya, virus, dito muna dumadaan. At alam ito ng kalikasan ng likhain tayo. Kaya sa loob ng ilong at lalamunan natin, ay may napakalakas na sistema ng depensa. Ang unang linya ng depensa ay ang mucous membrane. Palagi itong naglalabas ng sipon. Bakit? Para dumikit doon ang lahat ng mikrobyo at alikabok, parang mga langaw sa pandikit. Pagkatapos, nilulunok natin ang sipon na ito at napupunta ito sa tiyan, kung saan pinapatay ng asido ang lahat. O kaya naman ay sinisinga natin palabas at iniluluwa. Napakatalinong sistema, hindi ba? Ang ikalawang linya ng depensa ay ang lymphoid tissue sa lalamunan. Ang ating tonsils at adenoids, sila ang mga bantay na humahabol sa lahat ng nakalusot sa unang depensa. At ang sistemang ito ay gumagana ng perpekto hanggat may isang bagay na hindi nangyayari. Ang pamamaga. Tandaan ninyo ang salitang ito. Pamamaga ng mucous membrane. Ito ang kaaway numero 1. Ito ang ugat ng lahat ng problema sa ilong. Walang kahit isang eksepsyon. Ano ba ang nangyayari kapag namamaga ang mukosa? Namamaga ito na parang espongha at ang mga daanan sa loob ng ilong ay kumikipot. Ngayon, isipin ninyo ito. Patuloy pa ring ginagawa ng katawan ng sipon, patuloy na dumidikit dito ang mga mikrobyo, pero hindi na makadaloy palabas ang sipon. Barado ang lahat, parang may takip. At ang sipon na ito ay nagsisimulang manatili, naiipon. At kung saan may bara, doon may impeksyon. Gustong-gusto ng bakterya ang ganitong kondisyon. Mainit, basa, at sarado. Perpektong lugar para dumami. At ayan na, hindi na lang simpleng sipon ang problema, kundi sinusitis na, frontal sinusitis, o iba pang uri ng sinusitis. Iba-iba lang ang pangalan, pero iisa ang pinagmulan, pamamaga ng mga sinus. At ano ang kadalasang ginagawa ng mga tao? Tumatakbo sa botika para bumili ng patak sa ilong, mga pampaliit ng ugat, naphthizine, nazivin, kung ano-ano pa. Humihinga ng maayos ang ilong sa loob ng ilang oras, tapos babalik ulit ang problema. Kaya tutulo ulit at ulit hanggang sa masanay na ang ilong sa patak, parang droga. At darating ang punto na hindi na sila makahinga nang wala ito. Nakakita na ako ng daan-daang ganitong pasyente. Taon-taon na silang umaasa sa patak at iniisip nilang normal lang iyon. Kaya ngayon, ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa mga simpleng paraan na halos walang gastos, makikita sa bawat bahay, at kasing epektibo ng mga patak na iyan sa pagtanggal ng pamamaga, pero walang chemical at walang pagkadepende. Karaniwang baking soda lang. Oo, ang mismong soda na nasa kusina ninyo iyong ginagamit sa pagluluto o sa paglilinis ng lababo. Iyan ang una ninyong kakampi sa laban kontra baradong ilong. Bakit gumagana ang soda? Ipaliwanag ko. Kapag binuhusan ninyo ng kumukulong tubig ang soda, nagiging mahina itong alkaline solution. At ang alkaline na kapaligiran ay gumagawa ng dalawang mahalagang bagay. Una, binabawasan nito ang pamamaga ng mucous membrane. Isa itong napatunayang katotohanan. Ikalawa, pinapalabnaw nito ang makapal na sipon na bumara sa mga daanan ng ilong. Kapag mas malabnaw ang sipon, mas madali itong lumabas. Ngayon, sasabihin ko kung paano ito gawin ng tama. Makinig kayong mabuti, mas mabuti kung isusulat ninyo o tatandaan. Kumuha kayo ng hindi punong kutsarita ng baking soda. Hindi puno, mga kalahati lang. Lagyan ninyo ng isang basong kumukulong tubig at haluin ng mabuti. Makikita ninyo na may lalabas na mga bula. Iyan ay carbon dioxide.
hintayin ninyong tumigil ang mga bula at lumamig ang solusyon. Dapat ito ay nasa temperatura ng kwarto o bahagyang mainit, hindi mainit, dahil mapapaso ang mukosa. Pagkatapos, kumuha kayo ng karaniwang medical syringe na may sukat na 10 hanggang 20 mililitro. Alisin ang karayom, hindi ninyo iyon kailangan at delikado pa. Salinan ninyo ng solusyon ng syringe. Humiga kayo ng patihaya, bahagyang itagilid paatras ang ulo, at dahan-dahang ipasok ang 1 hanggang 2 mililitro ng solusyon sa bawat butas ng ilong. Isang butas muna, pagkatapos ay humiga kayo ng mga 15 hanggang 20 segundo para kumalat ang solusyon sa mukosa. Pagkatapos, sa kabilang butas naman, at ganun din. Ang layunin ninyo ay mapahira ng soda solution ang mas malaking bahagi ng mukosa. Hindi lang sa loob ng ilong kundi pati sa bandang likod, sa nasopharynx. At ngayon, ito na ang mangyayari. Sa loob lang ng 1 o 2 minuto, magsisimulang tumulo ang ilong ninyo. Mapapabahing kayo, mapapasinga, at mararamdaman ninyo na parang may gumalaw sa loob. Iyan ang senyales na humuhupa na ang pamamaga at ang sipon na matagal nang nakabara ay nagsisimula ng lumabas. Umupo o manatili kayo sa ganoong posisyon ng mga 15 hanggang 20 minuto, paminsan-minsang sinisinga ang ilong. Mararamdaman ninyo kung paano unti-unting gumagaan ang paghinga. Walang patak, walang kemikal. Soda at tubig lang. Maaari ninyo itong gawin 2 o 3 beses sa isang araw. Lalo na sa umaga pagkatapos magising, kapag naiipon ang sipon buong gabi, at sa gabi bago matulog para makatulog ng maayos. Nga pala, sino sa inyo ang nakasubok na maghugas ng ilong gamit ang soda? Isulat ninyo sa comments kung nasubukan ninyo na. Interesado akong malaman kung ilan sa inyo ang may alam na sa paraang ito. At kung nasubukan ninyo na, epektibo nga, hindi ba? Pero magiging tapat ako sa inyo, ang soda ay unang hakbang pa lang. Tinatanggal nito ang pamamaga at tinutulungan ang sipon na lumabas. Pero para talagang mapuksa ng katawan ng impeksyon, kailangan pa nito ng tulong. Kailangan ng katawan ang mas malakas na daloy ng dugo sa apektadong bahagi. Dahil sa dugo dumarating ang mga immune cells na pumapatay sa bakterya. At dito na tayo papasok sa ikalawang paraan. Pinapalakas nito ang epekto ng paghuhugas ng ilang ulit, literal na ilang beses, at mas simple pa ito kaysa sa soda. Kaya malinaw na sa atin ang unang paraan, ang soda solution. Binabawasan nito ang pamamaga at tinutulungan ang sipon na lumabas. Pero hindi pa ito sapat. Kailangang tulungan ng katawan na labanan ang impeksyong nananatili sa loob ng mga sinus. At dito papasok ang ikalawang paraan, pag-init o pagproprogreso. Oo, ang lumang paraan ng pag-init na ginagamit ng mga nanay at lola natin noon. At alam ninyo ba? Tama sila. Hindi lang nila alam kung bakit ito gumagana. Ngayon, ipapaliwanag ko. Kapag iniinit ninyo ang bahagi ng ilong at mga sinus, lumalawak ang mga ugat. Mas maraming dugo ang dumadaloy papunta sa lugar na iyon. At ano ba ang dugo? Hindi lang ito pulang likido. Isa itong transportasyon. Sa dugo dumarating ang mga leukocytes, ang ating immune cells, ang ating mga panloob na sundalo na lumalaban sa bakterya. Mas maraming dugo, mas maraming sundalo sa lugar ng labanan, mas mabilis na natatalo ang impeksyon. Dagdag pa, ang init mismo ay nagpapalabnaw sa sipon, kaya mas madali itong lumabas. Ngayon, sasabihin ko kung paano gawin ang pag-init ng tama. Subok na ito, simple at ligtas. Kakailanganin ninyo ng isang karaniwang medyas, malinis, mas mainam kung cotton, at laman, tulad ng magaspang na asin o butil ng bakwit. Maaari ring bigas, pero mas matagal magpanatili ng init ang asin at bakwit. Lagyan ninyo ang medyas ng halos 1 baso ng asin o bakwit. Itali ng mabuti para walang matapon. Pagkatapos, painitin ninyo ang medyas. Pinakamainam sa tuyong kawali. Ilagay sa kawali, buksan ang katamtamang apoy, at baligtarin paminsan-minsan para pantay ang init. Mga 3 hanggang 4 na minuto, sapat na iyon. Mahalagang detalye. Ang medyas ay dapat mainit at kaaya-ayang hawakan,
hindi nakapapasok. Idampi mo na ito sa loob ng pulso. Doon sensitibo ang balat. Kung kaya at komportable, pwede na sa mukha. Kung masyadong mainit, hayaang lumamig ng kaunti o balutin ng manipis na tuwalya. Ngayon, idampi ninyo ang mainit na medyas sa bahagi ng mga sinus. Kung ang problema ay maxillary sinusitis, ilagay ito sa magkabilang gilid ng ilong sa ilalim ng mata para matakpan ang ilong at ang mga bahaging iyon. Kung frontal sinus naman, ilagay sa noo, sa ibabaw ng kilay. Humiga kayo ng ganoon sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Maaari pa nga kayong makaidlip. Nakaka-relax talaga ito. Kapag lumamig na ang medyas, pwede ninyo itong painitin muli at ulitin o tapusin na ang proseso. Pero ngayon, may isang napakahalagang babala. Napakahalaga nito kaya hinihiling kong tandaan ninyo ito ng mabuti. Ang pag-init ay mahigpit na ipinagbabawal kapag nasa matinding purulent o may nana na yugto ang pamamaga. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ang lumalabas sa ilong ninyo ay makapal na dilaw o berdeng sipon na may masamang amoy, kung may matinding sakit sa bahagi ng sinus, kung may lagnat na lampas 37.5, bawal na bawal ang magpainit. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-init ay lalo lamang magpapalala ng pamamaga at magpapakalat pa ng impeksyon. Maaari itong humantong sa napakaseryosong mga komplikasyon. Paano mo malalaman kung pwede kang magpainit o hindi? May mga simpleng palatandaan. Puwedeng magpainit kung nagsisimula pa lang ang sipon. Ang mga lumalabas ay malinaw o bahagyang maputi. Walang matinding sakit, normal o bahagyang mataas lang ang temperatura. Sa kabuuan, ayos-ayos pa ang pakiramdam ng katawan. Hindi pwedeng magpainit kung nasa kasagsagan na ang sakit. Kung ang sipon ay dilaw o berde at makapal. Kung may malinaw na sakit kapag pinipindot ang bahagi ng sinus. Kung may mataas na lagnat at malakas na sakit ng ulo. Kung nagdadalawang isip ka, mas mabuting huwag munang magpainit o magpatingin sa doktor para masuri ka ng maayos. Kaligtasan ang laging inuuna. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang sikreto na hindi alam ng lahat. Ang pag-init at ang paghuhugas gamit ang soda ay mas epektibo ng maraming beses kapag pinagsama at ginawa sa tamang pagkakasunod-sunod. Ganito ang dapat gawin. Una, magpainit muna ng 15 hanggang 20 minuto gamit ang mainit na medyas. Sa panahong ito, lalawak ang mga ugat, dadami ang daloy ng dugo, at lalambot ang sipon. At kaagad pagkatapos ng pag-init, habang mainit pa at bukas ang mga daanan, saka ninyo gawin ang paghuhugas gamit ang soda solution. Ang epekto nito ay talagang kahanga-hanga. Ang sipon na pinalambot ng init ay literal na lalabas palabas. Mas nalilinis ang mga sinus kumpara kung isa lang ang gagawin ninyo. Subukan ninyo ang kombinasyong ito at mararamdaman ninyo mismo ang pagkakaiba. May isa pang paraan ng pag-init na mahusay ding gumagana, ang steam inhalation. Ang klasikong paraan ng paghinga sa ibabaw ng kaserola. Maglagay ng mainit na tubig sa kaserola, hindi kumukulo. Bahagyang pinalamig para hindi makapaso ang singaw. Yumuko sa ibabaw ng kaserola, takpan ang ulo ng tuwalya, at huminga sa mainit at mamasa-masang singaw sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ano ang naibibigay nito? Ang mainit at mamasa-masang hangin ay nagpapainit sa mga daanan ng paghinga mula sa loob, nagmo-moisturize sa tuyong mukosa at nagpapalabnaw sa makapal na sipon. Pagkatapos ng ganitong inhalation, mas gumagaan ang paghinga at mas madaling suminga. Mag-ingat lang. Huwag masyadong yumuko at huwag gumamit ng kumukulong tubig. Ang paso mula sa singaw ay napakasakit, lalo na para sa mga may sensitibong balat. Ilayo ang mukha sa distansyang komportable, kung saan ang singaw ay mainit pero hindi nakapapaso. Maaari ring magdagdag ng mga halamang gamot sa tubig para sa inhalation. Mansanilya, sambong, eucalyptus, mint. Pinapalakas nito ang epekto. Ang mga halamang ito ay may dagdag na anti-inflammatory at antiseptic na katangian. At dito, may gusto akong ipaalam sa inyo na mahalaga. Sa aming Telegram channel na Maging Malusog Tayo,
Ibinahagi ko ang isang espesyal na recipe ng herbal mixture para sa inhalation. Isa itong personal kong kombinasyon ng mga halamang gamot na binuo ko sa loob ng maraming taon at ginagamit ko mismo kapag nararamdaman kong nagsisimula akong magkasakit. Ang halo na ito ay nagpapalakas sa epekto ng pag-init ng maraming beses. May mga halamang pampababa ng pamamaga, may tumutulong sa paglabas ng sipon, at may natural na antiseptic. Ang link ng channel ay nasa ilalim mismo ng video sa description. Puntahan ninyo at isave ang recipe habang sariwa pa sa isip ninyo. Libre ito, pero napakalaki ng maitutulong. Ngayon, natalakay na natin ang dalawang paraan. Ang paghuhugas gamit ang soda ay nagbabawas ng pamamaga at naglalabas ng sipon. Ang pag-init naman ay nagpapalakas ng daloy ng dugo at tinutulungan ng katawan na labanan ang impeksyon. Kapag pinagsama, gumagana sila na parang isang mahusay na kupunan. Pero nangako ako sa inyo ng tatlong paraan. At ang pangatlo, ang pinakakawili-wili, ay isang bagay na halos nasa bawat bintana ng bahay. Marami ang nagtatanim nito sa bahay at hindi nila alam kung gaano ito kalakas pagdating sa paggamot ng ilong. Iba ang paraan ng kilos nito, hindi tulad ng soda o init. Literal nitong pinipilit ang katawan na ibahing palabas ang lahat ng impeksyon. Nililinis ang mga sinus sa paraang hindi kayang gawin ng kahit anong paghuhugas. Kapag ikinukuwento ko ito sa mga pasyente, sa una ay hindi sila naniniwala. Pero pagkatapos, tumatawag sila at sinasabi, "Doktor, parang mahika ito. Ano nga ba ang halamang ito?" Sasabihin ko ngayon, ito na ang paraan na tinatawag kong mabigat na artilyerya, ang talagang nagpapalabas ng lahat ng dumi at impeksyon mula sa ilong. Noong una ko itong marinig, sa simula pa lang ng aking practice, mula sa isang matandang nurse, aminado akong nagduda ako. Naisip ko, ano na naman itong mga kwento ng matatanda? Pero nang subukan ko mismo noong ako ang nagkasipon, namangha talaga ako. Ang tinutukoy ko ay ang kalanchoe. Isa itong halamang panloob na tumutubo sa bintana ng milyon-milyong tahanan. Hindi ito maarte, may makakapal at makatas na dahon. Karamihan ay ginagawa lang itong dekorasyon at hindi alam na isa pala itong napakalakas na gamot laban sa sipon at sinusitis. Alam ito ng ating mga lola, pero tayo ay nakalimot. Paano gumagana ang kalanchoe? Ipaliwanag ko at mauunawaan ninyo kung bakit ito napaka-epektibo. Sa katas nito ay may mga espesyal na sangkap na nang-iirita sa mucous membrane ng ilong. Hindi sinisira, kundi banayad na iniirita. At ang iritasyong ito ay nagdudulot ng napakalakas na reflex ng pagbahing. Hindi isa, hindi dalawa, kundi sunod-sunod na pagbahing. Babahing kayo ng mas matindi kaysa sa naranasan ninyo kailanman. At sa bawat bahing, lahat ng naipon sa loob ng ilong at sinus ay lumalabas. Sipon, nana, mga tuyong bara. Literal na itinatapon palabas ang lahat. Dito ninyo makikita ang talino ng paraang ito. Walang kahit anong paghuhugas ang kayang lumikha ng ganitong presyon gaya ng pagbahing. Kapag bumahing kayo, ang hangin ay lumalabas sa ilong na may napakalakas na puwersa at bilis. Nililinis nito kahit ang pinakamaliliit at pinakasulok na bahagi ng sinus na hindi naaabot ng anumang solusyon. Para itong vacuum cleaner para sa ilong ninyo, pero gumagana mula sa loob. Ngayon, sasabihin ko kung paano ito gawin. Makinig kayong mabuti. Una, kailangan ninyong kumuha ng katas mula sa mga dahon ng kalanchoe. Kumuha ng 2 o 3 makakapal na dahon, mas mainam ang mga nasa ibaba dahil mas hinog ang mga ito at mas maraming katas. Dapat malusog ang mga dahon, walang sira o pinsala. May maliit na sikreto na mas nagpapalakas sa bisa nito. Pagkatapos pitasin ang mga dahon, ilagay ang mga ito sa refrigerator sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Balutin sa papel o ilagay sa isang supot. Kapag malamig ang paligid, naa-activate sa mga dahon ang mga biologically active na sangkap. Isa itong siyentipikong katotohanan. Pero kung biglaan kang inatake ng sipon at kailangan ng agarang tulong, pwede ring gumamit ng sariwang dahon. Gagana rin iyon. Pagkatapos, kailangang durugin ang mga dahon at pigain ang katas.
Maaari mong hiwain ng pino at dikdikin sa lusong. Maaari ring kudkurin sa pinong kudkuran. Pwede ring idaan sa gilingan ng karne o i-blender. Ang mahalaga ay makakuha ka ng parang paste at mula roon ay pigain ang katas gamit ang gasa o malinis na tela. Ang nakuha mong katas ay pwedeng gamitin ng diretsyo dahil iyon ang pinakaepektibo. Pero kung napakasensitibo ng mukosa mo o unang beses mo palang susubukan, mas mabuting haluan ito ng pinakuluang tubig sa proporsyong isa sa isa. Mas banayad yon. Ngayon, tungkol sa pagpatak. Humiga ka ng patihaya, bahagyang nakaangat ang ulo. Gumamit ng pipet o maliit na syringe na walang karayom at magpatak ng 2 hanggang 3 patak sa bawat butas ng ilong. Ano ang mangyayari pagkatapos? Maghanda ka. Sa una, parang wala kang mararamdaman sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, may bahagyang hapdi o kiliti at saka ito magsisimula. Magsisimula kang bumahing at hindi mo ito mapipigilan sa loob ng 1 minuto, minsan hanggang 2 minuto pa. Bahing ng bahing, tuloy-tuloy. Normal lang ito. Iyan mismo ang kailangan. Sa bawat bahing, nililinis ang mga sinus mo. Siguraduhing may nakahanda kang maraming tisyu o panyo dahil lahat-lahat ay lalabas mula sa ilong. Pagkatapos ng prosesong ito, mas marami kang masisinga kaysa sa karaniwang 1 linggong sipon. Pwede mong gawin ang ganitong pagpatak 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Mararamdaman mo ang epekto kahit pagkatapos pa lang ng unang beses. Hihinga ang ilong mo na parang wala kang sipon. Pero may isang kakulangan, ang kalanchoe. Hindi lahat ay gusto ang matinding pagbahing. Para sa ilan, hindi ito komportable. May pakiramdam na mabigat ang ulo, nagluluha ang mga mata. At para sa mga taong may marurupok na ugat o madaling magka-nosebleed, kailangan talagang mag-ingat. At dito papasok ang ikalawang halaman, ang aloe. Ang aloe ay mas banayad na opsyon, halos nasa bawat bahay din ito. May makakapal na dahon, hindi maarte, at napakahusay din para sa sipon. Pero iba ang kilos nito. Ang katas ng aloe ay hindi nagdudulot ng sobrang pagbahing. Mas banayad ito, binabawasan ng pamamaga, binabasa ang mukosa, at tinutulungan itong maghilom. May malakas na antibacterial properties ang aloe. Pinipigilan nito ang pagdami ng mikrobyo direkta sa mukosa. Bukod pa roon, pinasisigla nito ang lokal na immune system. Paano gamitin ang aloe? Pareho lang ang prinsipyo. Kumuha ka ng katas mula sa mga dahon. Mas mainam ding ilagay muna ang mga dahon sa refrigerator sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, durugin at pigain ang katas. At ngayon, may isa pa akong recipe na lalong nagpapalakas sa epekto ng aloe. Paghaluin ang katas ng aloe at pulot sa proporsyong isa sa isa, halimbawa, 1 kutsara ng katas at 1 kutsara ng pulot. Haluing mabuti hanggang maging pantay ang timpla. Ang halo na ito ay talagang parang mahika. Ang pulot ay may sarili ng antibacterial na katangian at kapag pinagsama sa aloe, nagiging isang napakalakas na anti-inflammatory na lunas. Magpatak ng 2 hanggang 3 patak sa bawat butas ng ilong, 3 hanggang 4 na beses sa isang araw. Hindi kasing bilis ng epekto ng kalanchoe, pero mas banayad, mas komportable, at akma para sa mga ayaw umabot sa luha ang kakabahing. Ngayon, linawin natin kung kailan alin ang gagamitin. Ang kalancho ay parang first aid. Kapag sobrang barado ang ilong at kailangan itong linisin agad. Kapag maraming naipong sipon sa mga sinus at kailangang ilabas kaagad. Kapag hindi na matiis at gusto mo ng mabilis na resulta. Patak, bahing, hinga. Parang pang-emergency na solusyon. Samantalang ang aloe na may pulot ay para sa mas pangmatagalang gamutan, mas banayad. Kapag kailangan mong pababain ang pamamaga, tulungan ang mukosa na maghilom at pigilan ang impeksyon. Maaari itong gamitin ng tuloy-tuloy sa loob ng 5 hanggang 7 araw, kahit tapos na ang matinding yugto ng sakit, para masigurong tuluyang gumaling. Pwede mo ring pagsamahin ang 2. Sa umaga, kalanchoe para malinisan ng husto ang ilong. Sa maghapon at bago matulog, aloe na may pulot para sa paggagamot at paghilom. Napakaganda ng resulta. Nga pala, kung may tumutubong kalanchoe sa bahay ninyo, isulat ninyo ngayon sa comments. Sabihin ninyo kung meron
At kung wala naman, isulat ninyo, bibili ako. Nakakatuwang makita kung ilan sa atin ang mayroon na nitong himalang halaman sa bintana at ilan ang hahanap pa lang nito. Murang-mura lang ito, pero ang pakinabang ay parang ginto. At pinaalalahanan ko kayo, sa aming Telegram channel na Maging Malusog Tayo, mas marami pa akong ibinabahaging ganitong mga recipe. May mga bagay doon na talagang hindi ko na naisasama sa video. Maiikling payo, mabilis na mga recipe, at sagot sa mga tanong. Ang link ay nasa ilalim ng video sa description. Mag-subscribe kayo para wala kayong makaligtaan. Ngayon, natalakay na natin ang 3 paraan, pero hindi pa rito nagtatapos. Ngayon, pagsasamahin ko ang lahat at ipapaliwanag kung anong tamang pagkakasunod-sunod ng paggamit ng mga ito para makuha ang pinakamagandang resulta. At sasabihin ko rin kung kailan na talaga kailangang magpatingin sa doktor para hindi lumala ang sakit. Mahalaga ito. Manatili kayo. Kaya, mga mahal kong kaibigan, magbigay tayo ng buod. Ngayon ay ibinahagi ko sa inyo ang 3 simpleng paraan na pwedeng gawin sa bahay para makatulong sa sipon, sinusitis, at iba pang problema sa ilong at lalamunan. Walang mamahaling gamot, walang antibiotics, walang masakit na mga procedure. Ulitin natin ng maikli at diretsyo. Unang paraan, soda solution. Hindi punong kutsarita ng baking soda, isang baso ng kumukulong tubig. Palamigin hanggang temperatura ng kwarto at hugasan ang ilong gamit ang syringe na walang karayom. Binabawasan nito ang pamamaga, pinapalabnaw ang sipon, at ibinabalik ang maayos na paghinga. Ikalawang paraan, mainit na kompres. Asin o bakwit sa medyas, painitin sa kawali, at idampi sa mga sinus sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Pinapalakas nito ang daloy ng dugo at tinutulungan ang katawan na labanan ang impeksyon. Tandaan, bawal ito sa may nana. Ikatlong paraan, kalanchoe o aloe. Kalanchoe para sa mabilis na paglilinis sa pamamagitan ng matinding pagbahing. Aloe na may pulot para sa banayad na gamutan at paghilom ng mukosa. Ngayon, paano pagsasamahin ang lahat para sa pinakamagandang epekto? Tandaan ninyo ang tamang pagkakasunod-sunod. Una, mainit na kompres sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Lalawak ang mga ugat at lalambot ang sipon. Kaagad pagkatapos nito, paghuhugas gamit ang soda solution. Habang mainit at bukas ang mga daanan, mas epektibo ang soda. At pagkatapos ng paghuhugas, kapag mas malinaw na ang ilong, saka magpatak ng kalanchoe o aloe. Iyan ang tamang daloy. Kompres, soda, patak. Gawin ito 2 beses sa isang araw, umaga at gabi, at sa loob lang ng ilang araw ay mararamdaman ninyo ang malaking pagbabago. Pero bilang doktor, kailangan kong sabihin ang isang mahalagang bagay. Ang mga paraang ito ay napakabisa sa karaniwang sipon, sa nagsisimulang sinusitis, at sa chronic na baradong ilong. Pero may mga sitwasyon na hindi na dapat mag-self-medicate at kailangan ng magpatingin sa doktor. Kumonsulta agad sa espesyalista kung ang lagnat ay lampas 38 degree at tumatagal ng higit 2 hanggang 3 araw. Kung may matinding sakit ng ulo na hindi nawawala. Kung may sakit sa bandang mata o pamamaga ng mukha. Kung may dugo o napakasamang amoy ang lumalabas sa ilong. O kung hindi nawawala ang sipon kahit lampas 2 linggo na. Sa mga ganitong kaso, huwag nang maghintay. Maaaring senyales ito ng seryosong pamamaga na nangangailangan ng gamutang medikal. Palagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, maganda ang mga natural na paraan, pero hindi dapat isugal ang kalusugan. Ang kalusugan ang pinakamahalaga. At ngayon, mahalagang impormasyon para sa mga gustong makatanggap pa ng mas marami. Sa aming Telegram channel na Maging Malusog Tayo, inilagay ko ang kumpletong treatment plan para sa ilong at lalamunan na kaayos ayon sa mga araw. Ano ang gagawin sa unang araw, sa ikalawa, at paano patitibayin ang resulta? Mayroon din doon ang aking secret recipe ng homemade nasal drops na ibinibigay ko lang sa mga subscriber. Ako mismo ang gumawa ng recipe na ito at sinubukan ko sa sarili ko at sa mga mahal ko sa buhay. Talagang gumagana.
Ang link ay nasa ilalim ng video sa description. Puntahan ninyo, mag-subscribe kayo, at kunin ang mga materyales na ito. Libre ito. Doon din ako araw-araw nagbabahagi ng mga bagong recipe at kapakipakinabang na payo sa kalusugan. Huwag ninyong palampasin. At isa pang pakiusap. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, mag-subscribe na kayo ngayon. Pindutin ang subscribe at ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang mga bagong video. Marami pa kaming ihahandog para sa puso, para sa kasukasuan, para sa tiyan, para sa masarap na tulog. Lahat ng makakatulong para mas gumanda ang pakiramdam ninyo at makalimutan ang sakit-sakit. Mag-subscribe kayo, hindi kayo magsisisi. At panghuli, kung napanood ninyo ang video hanggang dulo, magsulat kayo sa comments ng isang salita. Kalusugan. Kalusugan lang. Napakahalaga nito para sa akin. Ibig sabihin nito ay may silbi ang aking ginagawa at talagang nakakatulong ito sa mga totoong tao. At iyan ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy sa paggawa ng mga kapakipakinabang na video para sa inyo. Sa puntong ito, ako ay magpapaalam na. Ako si Andrei Vasilievich Gromov at taus-puso kong hinihiling sa inyo ang matibay na kalusugan. Ingatan ninyo ang inyong sarili, alagaan ninyo ang inyong katawan, at huwag pabayaan ang sakit. Tandaan ninyo, karamihan sa mga problema ay kayang lutasin ng mga simpleng paraan, basta maagapan. Huminga kayo ng maluwag.